tayo'y magwawagi. Agrisikat, agrisikat. Sikat ka sa agrikultura, kikita pa sa agrikultura. Marami tayong ibabahagi, lahat tayo'y magwawagi. Agrisikat, agrisikat. Sa agrisikat, agrisikat. Agri ang sikat, sa agrisikat. The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this radio station. Ayan, nagkaroon tayo ng partner, nagkaroon tayo ng technical issue. So, parang relive natin to, Ayan. Nakat tayo. So, ayan, nakat kami dahil kanina. Dahil na rin siguro to sa, sa yung ulan. sa biglaang ulan, At saka inaayos po yung mga kable ng kuryente, tama ba? Ayan. Anyways, what's up? Magandang buhay muli, mga ka-agrisikat. Nandito muli inyong mga cutie partners tuwing Miyerkules, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. My name is Mark Denver Bedico. At ngayon, ay nasa inyong harapan ang ating pinakabago at pinaka-fresh na partner na si Miss Pamela Cañaveras. Ayan, magandang hapon po sa ating lahat, sa mga ka-agrisikat natin na nakikinig via analog at live stream. Hello po sa inyong lahat. Hello po, ayan. Sama-sama tayo ngayong hapon para sa isang oras na saya at kaalaman, kwentuhan na may laman. Dito lamang sa Agrisikat, sa Agrikultura, sikat ka. Ayan, partner. So, kumustahin kita ulit, partner. So, ano yung feeling na nandito ka na ulit sa ating radio booth after ng 3 weeks nating na-delay na earrings? Ayun, medyo naninibago. Tsaka na-miss ko din yung ambience dito. Iba yung lamig eh. Yes. Iba yung lamig dito sa radyo, yung aircon natin na malakas. Tapos, syempre, na-miss ko din makausap yung mga ka-agrisikat natin. Yun din yung na-miss kong part dun yung magsalita sa harapan ng ating mga viewers. 4 weeks ba naman tayong wala, partner? Yes, ang tagal, So, ang dami, kanina nga, nung bago tayo magka-technical issue, nabanggit na natin kanina yung mga, yun nga, yung mga power interruption, UNQA, mga trainings. Tapos yung na-cancel yung klase last week. And graduation pa. Dahil naman yung sa Bagyong Karina and graduation. And again, congratulations po sa lahat ng ating mga graduate students. Yes, 2,565. Wow, congratulations po. Ayan, partner, bago tayo magpatuloy, i-shoutout muna natin ulit ang ating mga kasamahan at boss sa universidad. Siyempre, unang-una na ang ating ama ng pamantasan, Dr. Evaristo A. Abella. Hello, sir. Ang ating Vice President for Research and Extension, ang aming boss, Dr. Edgar A. Orden. Hello, sir. Ang ating Vice President for Academic Affairs, Dr. Ravelino R. Velasco. Hello, ma'am. To our Vice President for Administration, Dr. Ariel G. Mactal. And of course, ang ating Vice President for Business Affairs, Dr. Karenina B. Romualdo. Hello po, ma'ams and sirs. Ayan, good afternoon po. At sa lahat, syempre, ng ating deans, directors, department heads, faculty, staff, and syempre, ang ating mga minamahal na students. Hello sa inyong lahat at sana tumutok lamang kayo hanggang dulo dahil hindi lang puro saya ang mapupulot nyo dito, kundi mga bagong kaalaman patungkol sa agricultural and aquatic technologies. Yes, and quick shoutout din, partner, baka may gusto kayo shoutout. Ayan, shoutout, mabilis ang shoutout lang sa aking family at sa aking mga friends, especially kay Ate Tere. Ayan, kay
Princess na nasa SRC, kay Gian na nasa Filmec, and yung iba pa nating, iba ko pang kaibigan dyan na hindi ko na maiisa-isa. Mamaya siguro maisisingit natin yan sa shoutout habang nag-i-interview. Ayun And lang, sa akin partner. naman, si mama ko, si daddy, and yung mga Clardeck family natin, sila Mamo R, Mamo G, sila Ma'am Ellen, OVPRE staff, and sa Stratcom, sila Ma'am Yen, Ma'am Jessica. And syempre, si Boss Del at ang kanyang striking force at si Oo, Ma'am na lagi Sharina. nakikinig. Yes, kay Ma'am Sharina. Ayan, hello po ma'am. Sa kanyang striking force din na si Ma'am Jessa at Sir kay Dominic. Ayan, may striking force din sila. Ayan po. Good afternoon po sa inyong lahat. Ayan. Yes. So sa ating nga previous episode, partner, ay nakasama natin si Engineer Elmer Bautista mula sa PhilRise at dito nga ay napag-usapan natin ang patungkol sa multi-purpose seeder. So ano ba yung mga natatandaan mo doon? Itong multi-purpose seeder, meron tong pantay na sukat para sa corn, mung bean, And at rice. saka rice. Ayan. Ikaw ba, ano bang natutunan mo Ako sa naman, past ang episode? pinaka nagustuhan kong part doon is yung sinabi ni Sir, na yung pinakikinggan nila yung gusto ng ating masa, yung nag-request sila ng iba't ibang, kasi yung original neto, parang pagkakasabi ni Sir doon, for rice lang siya talaga. So nag-request sila na na pwede po ba yung corn and mung bean dahil yung pananim po namin para po ma-apply din itong ating technology dito. So ayun, pinakinggan ni Sir yon, tapos inayos nila, and sabi ni Sir, abangan natin yung mga susunod pang upgrade sa technology na ito. And yan, partner, ngayong hapon, pag-uusapan naman natin ang patungkol sa dalawang kakaibang produkto na maaaring ipakain sa mga isda gaya ng tilapia upang sila ay maging mas malusog, partner. Ayan. Diba? Wow. So, ayan, wag na natin patagalin pa, kasi I smell something fishy na dito, partner. I smell something fishy. Ayan. Mahilig ka ba kumain ng isda gaya ng tilapia? Ayan. Alam mo ba kung paano maging malusog, mapabilis ang pagdami, at lumaki ang mga isda gaya ng paborito mong tilapia? Ayan, wow. No worries, dahil patungkol dyan ang topic natin ngayong hapon. Ang mga kakaibang produktong tinatawag na ProPre Boost. Ayan. Probiotic and prebiotic formulation from onion byproducts as growth enhancer and immunostimulatory agent for fisheries ang sagot sa mga katanungang iyan. Ano kaya ang mga benepisyo sa paggamit ng mga produktong ito? Iyan ang tatalakayin natin kasama ang ating special guest na ipakikilala ni Partner Pam. Ayan, I am very much excited to introduce our guest speaker for today. So, partner, ayan, she finished her Doctor of Veterinary Medicine, Bachelor of Science in Animal Husbandry at the Central Luzon State University, and her Masters of Science in Veterinary Medicine, Major in microbiology at the University of the Philippines, Los Baños, partner. Wow. She has 4 publications in copyright, joined various community engagements, served as resource speaker, facilitator, and presenter in numerous national and international events. Wow, pangmalakasan. Bigatin si ma'am. On July 25, 2023, she received the Service Award at CLSU, and in 2022, a nominee for the NRCP Gabay Awards. Currently, she is working as the head of the Department of Veterinary Clinical Science at the College of Veterinary Science and Medicine at CLSU. So yan, without further ado, let us all welcome Dr. Ronalie B. Rafael. Ayan. Hello, Good afternoon ma'am. po, ma'am. Hello, good afternoon, Mr. Denver and Miss Pamela. Pasensya na, at medyo sinakit tayo ngayong tag-ulan. Ay, yes Yan. po. Ayan. So, ayun nga, tinawagan So, yung ko nga trangkaso ngayon, Oo, ano po, ma'am? yun nga. May nararamdaman din pala ang atin. Pero ganun po kami, malaki ang pasasalamat po lakas namin, natin. ma'am, sa inyo po dahil sa kabila po ng ganyang kalagayan po ninyo ngayon na hindi nga po kagandahan is pumayag pa rin po kayo na maging guest po namin, At saka kung
Ilang beses? Almost 3 Oo, times bang yun? Oo, almost 3 Thank you times. so much po, ma'am. Thank you so much. And sa wakas, ma'am. Eto na, finally, ma'am. This is it. So I think mahaba yung natin, parang naging mahaba yung preparation natin for this. I think prepared na si mama for this final battle. Ayan, ready na si ma'am. So para malaman natin kung handa na ba si ma'am, simulan natin sa warm-up question sa una nating segment na Tech Kaalaman. Dahil dalawa po ang ating segment, ma'am. Tech Kaalaman at Tech Kita. Ayan. So, ang una po naming katanungan, ma'am, is para po sa kaalaman ng ating mga manonood, ano po ba ang pangunahing layunin ng Department of Veterinary Clinical Sciences? Yan. Thank you, Mr. Denver, sa iyong katanungan. Ang Department of Veterinary Clinical Sciences ay isa sa 3 departamento ng College of Veterinary Science and Medicine. At ang layunin nitong departamento na ito ay maihanda yung ating mga mag-aaral sa kolehiyo ng pangkahayupan, particular na dun sa mga tamang paghahawak o pag tinatawag nating handling and restraint ng mga iba't ibang klase ng hayop, paano sila magiging epektibong sa komunikasyon nila sa kanilang mga potential na kliyente, paano yung mga iba't ibang pagsasagawa ng iba't ibang uri ng diagnostic at saka surgical procedures na magagamit nila sa decision making, kung ano yung ibibigay nila na lunas doon sa karamdaman ng kanilang mga pasyente. Ayun. So itong departamento na ito ay siyang humahawak doon sa mga subjects katulad ng medicine sa iba't ibang uri ng hayop, Yes po. surgery at saka ng clinics. Yan. Ayun. Yun ang maganda sa VetMed. Alam niyo po ba, dream course ko ang VetMed. Ay, true ba? Pero pinili ang DevCom. At pinili ako ng DevCom. So, ayan. So, ma'am, marami na po bang na-develop na medicine Yes. dito Ayan. for our animals, ma'am? Marami na din na tinest na mga natural na produkto dito sa kolehiyo, particular sa kolehiyo. So meron na tayong mga na-discover na iba't ibang klase ng gamot, particular na para sa pamparasitiko, mga tinatawag na antimicrobial o yung mga panlaban sa mga mikrobyo at iba pang uri ng gamot. So far, itong ating Proper Boost yung isa sa mga produkto ng College of Veterinary Science and Medicine na sa kasalukuyan ay nasa tinatawag na pre-commercialization phase. So pag sinabi natin pre-commercialization phase, ito ay preparasyon para dun sa pagkomersyo. So para mai-introduce sa market itong ating mga produkto. Ayan. So speaking of researches nga partner ay isa po sa inyong mga proyekto itong ating prebiotic and probiotic. Ayan. Probiotic and prebiotic. So correction lang mga agrisikat. Wala siyang dash pala yung nakalagay din kasi sa title. May dash siya, correction lang. Ano siya, puro capital letter siya na Pre-Boost. Magkadugtong siya. Ayun. Ang tamang basa nito, Mr. Denver, ay proper. Kasi pagka-French yung pangalan ng Proper? No. Proper. Proper Ganun boost. pala. Proper boost. Yun pala ang tamang Proper Boost. Ayan, which means prebiotic and probiotic formulation from onion byproducts as growth enhancer and immunostimulatory agent for fisheries. Ayan po. Kailan po ba ito sinimulan ng gawa ng research, ma'am? Itong ating proyekto ay nagsimula noong 2011. Ito ay parte ng isang programa na tinatawag na National Tilapia SMT Program, kung saan ito ay pinangungunahan ng ating dating presidente na si Dr. Tereso A. Abella. At ang ating project leader dito noong una ay si Dr. Rosalie R. Rafael. So ngayon si Dr. Rosalie R. Rafael ay siyang nagmamay-ari ng Agua Veterinary Medicine Manufacturing at isa sa ating incubatee sa AFTBI. So siya yung nag-adapt ng ating technology para maging commercial siya. Ayan. So ma'am, ask ko lang po, ano po ba yung ibig sabihin ng immunostimulatory? Ayan. Kasi yun yung Parang ganun ako no? Yes. Ano po ba yung ibig sabihin po niyo? Ang ibig sabihin ng immunostimulatory ay yung
na-enhance niya yung ating immune system. Kumbaga, napapalakas yung resistensya Nung ating nung pong mga katawan isda. ng Ayan, mga tilapia. sa iba't ibang mga mikrobyo. So nakita kasi natin base sa ating pag-aaral na itong ating probiotics at prebiotics kapag ibinigay natin sa mga tilapia ay magandang panlaban ito doon sa mga mikrobyo na pwede magdulot ng sakit sa tilapia. Kung, halimbawa na lang nito yung isa sa mga mikrobyo na tinatawag na Aeromonas hydrophylla na nakita natin na kayang labanan Yes ng po. ating probiotics at prebiotics. Yun. Ayun. So, speaking of ma'am, may sapat po ba na laki ang isda bago ito bigyan ng mga produkto na to, ma'am? Sa kasalukuyan itinest natin itong mga ating produkto sa hatchery at saka sa grow out. So yung sa hatchery ito yung pagkatapos mag-hatch nung itlog. So doon nagsisimula na bigyan ng ating produkto. As early as that, ano pala, no? So pagkatapos mag-hatch ng itlog, so pwede na natin bigyan itong ating produkto. At binibigay din to sa grow out period kung saan nagsisimula sa size 22, size 14 na tilapia hanggang sa i-harvest o yung malaki na yung nabibili natin sa palengke na sukat. Ma'am, matanong ko lang po, tuwing kailan po sila pwede pakainin? Ito po ba ay everyday, pwede po? Every or, hour, paano po ba yung pagpapakain po doon? or once a week? Or Itong ating mga produkto ay inihahalo sa pagkain. So, bali, pag hinalo siya sa pagkain, binibigay ito araw-araw. So, ang hinahalo natin ay 0.8% ng commercial diet. So, ganun yung ating inclusion rate na tinatawag. Ayan, So, so, yung 0.8% Yes po. ay 8 ml kada 1 kilo ng pagkain. ayun. So, ma'am, ask ko lang po, nagsagawa po ba kayo yung para pong ang tawag doon, yung research po na yung parang pinagkumpara po yung mga tilapia na hindi pinapakain ng ganito, tas itong mga tilapia na ano po yung parang pinakanakitang result po? So, bali ang nakita natin dito sa paggamit ng ating probiotics at prebiotics ay una, tumataas yung survival rate o yung dami ng nabubuhay na tilapia kapag binibigyan natin ng probiotics at yes po. prebiotics. So, sa pagtutuos, nakita natin na 44 na higit na mas madami yung nabubuhay kapag binibigyan natin ng ating mga produkto. Pangalawa, nakitaan din natin na bumababa yung bilang ng mga mikrobyo na tinatawag nating coliform doon sa tubig. Yes po. Kasi itong mga mikrobyo na ito ay pwede magdulot ng sakit doon sa ating mga tilapia. Pangatlo, nakita din natin na gumaganda yung FCR na tinatawag o yung feed conversion ratio. Pag sinabi Yes po. nating feed conversion ratio, ito yung gaano kadami o ilang kilo ng pagkain o pakain ang kailangan nating ibigay para tayo ay makapag-produce ng 1 kilo ng karne ng tilapia. Yes So nakita natin na mas mababa yung tinatawag na FCR o feed conversion ratio ng ating mga tilapia kapag binibigyan ng probiotics at prebiotics. Ayun, ang ProPreboost. Ayan, ma'am. So, speaking of production po nung itong ProPreboost natin, ma'am, ano po ba yung pangunahing sangkap ng onion byproducts na ginagamit po sa ating probiotics and prebiotics, ma'am? So, ang kagandahan ng ating mga produkto na ito po ay ginawa mula sa tinatawag na mga onion waste. Ito yung mga dahon at saka yung mga reject na mga sibuyas na naiiwan lang po sa farm kapag hinarvest itong ating mga sibuyas. So sa halip na ito ay mabulok lamang doon sa farm, Yes po. syempre pag ito, pwede kasi silang pamahayan ng mga mikrobyo o kaya dapuan ng langaw at magdulot ng magkalat ng sakit doon sa mga karatig na mga bayan o barangay. Pwede natin itong magamit para maging ibang produkto katulad nitong ating probiotics at prebiotics. Ayun. Ma'am, matanong ko lang po, ito po bang sa sibuyas po ay pwede po nyo pong isama yung laman or yung dahon lang po? Or pag sinabi nating onion waste, ma'am, buo po, pwede? Buo siguro. Oo, buo, Lahat ng natitira doon sa may bukid, Ayun. pwede natin. So, walang sayang, walang tapon. Ang talino nila, ma'am. Yeah, true. Yun yung kagandahan din sa mga mga researches natin yung
nasusolusyonan kung ano ba yung kung ano yung problem. 'Di ba kasi yun yung karaniwan binabanggit na ating mga farmers. Sayang naman po yung yung onion natin hindi nagagamit ganyan. Minsan yung maaga silang nabubulok, minsan yung sa sobrang tag-ulan, 'di ba? So ayan, pwede silang magamit sa ganun, ma'am, So ma'am, ask ko lang po kunyari pong yung ganun po. Lumalapit po kayo sa farmers or sila po nagko-contact po sa inyo na yung ito pong po? Sa kasalukuyan po, meron tayong enumerator na hinahire po para dito sa project. Sila po Ayun. yung charge dun sa Yes po. pangongolekta ng mga onion waste dun sa mga farms. So, karamihan po nitong ating mga enumerator ay mga farmers din po na nandun po sa mga lugar na pinagkokolekta natin, katulad po ng Bungapon, dito sa may Pangasinan, at dito po sa San Jose. Ayun. So ma'am, speaking po ng ng sustainability, kunwari po, paano po kung walang bulok o konti lang, ganon? Sa season na to, walang masyadong bulok. Gagamitin niyo po kahit yung hindi bulok na onion. Paano po yun? Or yung mga hindi naiwan, ma'am, sa Hindi naman farm. po actually po, hindi naman yung bulok po talaga yung kinukuha natin. Yung mga naiwan. Ang kinukuha natin, yung pinagtabasan, di ba po sa yun. bukid, tinatanggal po kasi yung dahon, Dahon, at yes. saka Yes. yung mga reject. Opo. Ay, sakto, Yun meron po kayong yung di ba? pinagtabasan. Taniman na gano'n. Ayun. So, perfect talaga tong topic na to, especially yung mga nag-aano natin ngayon. Ayan. So, ma'am, ano po ba yung pinagkaiba nitong ating produkto sa iba pang mga commercial na Yan. produkto Yes po po. sa fisheries, ma'am? Ayan, napamagandang katanungan yan. Una, nabanggit ko na kanina, yung isa sa kagandahan nitong ating produkto ay ito ay gawa sa basura. Ayan, yes. Ang ating basura kasi iniiwan lang talaga ito sa farm, sa bukid, para mabulok itong ating mga dahon at saka yung mga reject na sibuyas. So, yun yung isa sa kagandahan nitong ating produkto. Syempre, dahil ito ay gawa sa onion waste, napaka-natural po nito, nitong Yes ating po. produkto. At base din sa ating ginawang pag-aaral ay kahit po may pestisidyo o may pesticide yung ating mga dahon ng sibuyas, Ay, opo, yes po. nawawala po siya doon sa ating pinaka-final na product. Ayun. So, yan po yung kagandahan doon sa ating mga produkto. Ayun, so yun yung gusto kong itanong sana kanina kay Ma'am. Paano kapag yung yung may mga ini-spray na insecticide, di ba? Pwede pa ba yun sa mga tilapia na ipapakain? Kasi syempre kakainin din natin yun, di ba? So makaka-apekto rin yun sa atin. So ganun pala po sa process na natatanggal na po siya hanggang sa final product safe na safe. Ayun. And ayun, sabi ni ma'am, sabi niyo po, ma'am, kanina, galing sa basura. So, mapapatunayan talaga sa proper boost na may pera sa basura. Yes. Pasok na pasok din sa SDGs. Oo. Ayun. Ayan. Matanong ko din po, ma'am, bukod po sa sibuyas, meron pa po ba kayong mga inaral pa na mga Na other po. agricultural waste po? Oo, meron pang iba, Ano? katulad ng saging, ayan. Yung Ayun. ating mga dayami, ayan, yung mushroom spent na tinatawag, o yung natira na tawag dito, fruiting bag ng Ayun, ating yes. mushroom kapag ka natapos na yung production. Ayun. Tapos hanggang sa onion na po ang naano nyo po. Ang final. Ayun. Nice. So, ayun po. Ano po ba, ma'am, yung mga hamon na maaaring kaharapin sa paggamit ng onion byproducts bilang prebiotic at probiotic sa ating pong mga isda? Okay, so wala naman akong nakikitang masyadong hamon. Ayun, yes kasi po. na-address naman natin yung mga nakita nating magiging mga problema, katulad yung sa supply nung onion waste na pinanggagalingan ng ating produkto. So, dahil sa kasalukuyan, meron din tayong, aside from doon sa onion waste, ay kasama din sa pre-commercialization phase yung iba pang mga uri ng waste byproducts na pwedeng gamitin doon sa paggawa ng ating mga produkto. So, Yes po. yung sa may, ano tawag dito? Doon sa katanungan kung ano yung Yung ano yung parang hamon po. Yes po.
napaka-importante syempre na sundin natin kung gaano kadami yung kailangang i-apply na probiotics at prebiotics doon sa ating pagkain ng ating mga tilapia. Kasi kahit ano po na sobra, hindi po yun. At sa definition po ng Food and Agriculture Organization of the United Nations, so yung definition nila ng probiotics ay ito ay mga buhay na mikrobyo na kung sapat yung sukat o dami ng ibinigay mo ay makikita mo yung magandang pagbabago sa kalusugan ng mga alagang hayop. So napaka-importante po nung pagsunod dun sa tamang dose. Yan, Yes dun po. at sabi ko nga po ang ating inclusion rate po ay 0.8%. So ang ibig sabihin po ng 0.8% ay 8 ml po kada isang kilo ng pagkain o 8 grams po kada isang kilo ng pagkain. So yan po yung dapat na ihalo natin at dapat po ay ibigay yung o ilagay itong probiotics at prebiotics araw-araw Yes po. kada pa. Ayun. Ayan. So, hindi lang pala tayo yung may probiotics. Kasi sa atin, ang probiotics na alam ko, Yakult. Meron daw living My favorite. microorganisms. Ano? Okay ka ba, Chan? Hindi lang pala tayo Pati yun. ang Ano? tilapia Meron pala, din pala partner. yung tilapia. So, ayan, partner, ang dami nating natutunan dito sa Oo. segment. At saka ma'am, aral Yes. din to sa akin kasi Oo. before na-try po namin na mag-alaga ng fish pond ng yung tilapia. ng Tapos tilapia. sinarvest po namin siya agad kasi hindi lumalaki yung mga tilapia. Ay, so, ito na yon. Yan. So, ito na yun. Ito na yung sign. So, ayan, ready for commercialization na po ito, mama, no? Yes, So, yes. ayan. Mr. Tony. Ayan. So, So, speaking of for commercialization, Oo. yan yung pag-uusapan natin mamaya sa second segment natin after natin i-flash yung niready nating short video patungkol sa Pro-Prey Boost. Ayan. Proper po. Sabay-sabay po nating panoorin. Proper Boost. Ayan, ang ating short commercial. Magbabalik po tayo. The intensification of agriculture to meet the growing demand for food also means that more and more agricultural wastes are produced. In the Philippines, around 26 million tons of waste are produced from major crops such as rice, sugar, coconut, and corn. But aside from this growing problem of solid waste, the Philippine tilapia sector has been repeatedly hit by massive fish kills. Water waste! The Central Luzon State University, in collaboration with the Department of Science and Technology, Philippine Council for Agriculture, Aquatic, and Natural Resources Research and Development, proudly presents Proper Boost Probiotics and Proper Boost Prebiotics. Kailangan ng bilis sa pagdamas make for agriculture waste. these products promote growth, improve survival rate, and enhance immunity by increasing resistance of tilapia to pathogens. The tilapia racers are 16,800 hectares of pond and engaged areas in the provinces of Isabela, Nueva Ecija, Pampanga, and Batangas are our total available market. And 1% market penetration, we are targeting to produce 150 liters of probiotics and 1,500 kilograms of probiotics per hectare, with a potential revenue amount of 2.4 million and an ROI of 22%. The payback period for the total capital investment of 1.9 million is 1 year and 8 months. Our Proper Boost Prebiotics is the first of its kind here in the country, while our probiotic supplement is much cheaper than our competitors. Patents as well as trademark for these supplements has been filed to the Intellectual Property Office of the Philippines. And currently, we are looking for investors who can be our partners, licensee, or one who will buy this technology. So what are you waiting for? Invest na! Dahil sa Proper Boost Probiotics and Prebiotics, sa kalikasan makakatulong ka
Ang mga isda'y malusog pa, kaya boost na boost ang kita. This is Ronald B. Raphael. Thank you very much for listening. Ayan. Ayan, wow naman. Ayan, Invest na. Invest na. Grabe energy ni Ma'am doon. Ah. Ayan, thank you very much po pala sa ating Proper Boost FB page for that Yes. audiovisual presentation. Yes, at saka nagkaroon ng additional na kaalaman yung ating mga manonood na ganun pala yung ProPrebus. Ganun Ganun pala yung yung tulong niya process. sa bansa natin, Ayun, so yun pala. So, ayan. Welcome po sa ating second segment, ang Tech Kita. Ayan. Ayan. So, pag-uusapan natin ang market or commercialization potential ng Proper Boost. So, ayan, ma'am. Alam ko po, very curious ng ating mga ka-agrisikat. Ano po? So, first question, ma'am. Sa estimate po ninyo, magkano po ang pag-produce o paggawa ng isang bote or isang pack ng Proper Boost, ma'am? Ayan, yan yung hindi ko talaga masasagot right now. Kasi Ayan. sabi ko nga sa inyo, nasa pre-commercialization phase tayo. So, sa kasalukuyan, meron tayong mga kinonsult na mga taga College of Business Administration and Accountancy at sila yung nakatalaga para isagawa itong market study at saka yung paggawa ng business plan ng ating Proper Boost. So, kaya nung aking kinonsulta itong ating team nung nakaraang meeting namin, so Yes ang po. napag-usapan ay huwag muna nating i-reveal kung magkano yung magiging presyo nitong ating produkto para dahil marami kasi nakakapanood sa atin, nakakarinig. So, kailangan yung eksaktong presyo. Ang presyo, ng produkto. yes. Pero ito, ma'am, ay may date na po ba kung kailan siya i-reveal or Yes. very soon, ma'am? Very soon. Very Ayan, soon. maraming Very salamat. So, soon. hinihintay Aabangan ko natin din, ma'am. yung FDA approval ng ating products at handang-handa naman na yung ating incubatee na si Dr. Rosalie R. Rafael para ikomersyo yung ating produkto. So, Ayan. Ayan, so syempre yun yung kagandahan din sa sa mga ganyang kasi hindi siya pwedeng yung after mong pag-aral, after ma-develop na ganito, labas agad. Nagdadaan siya sa mga market analysis. Yung mga Yes, ganun, tama. pinag-aaralan talaga yung Market survey. Oo, kung Ayan. papatok ba to sa mga customer, magkano yung pwede natin. So ayun po, ma'am, ask ko lang po, meron po bang iba't ibang sizes yung bottle po nito? So, sa kasalukuyan yung probiotics natin ay may 1 liter, 4 liter at saka 20 liters na packaging at yung atin namang prebiotics ay may 2.5 kilos at saka 20 kilos na packaging. Ayun. Yung pala yung mga sizes ng ating Proper Boost, Proper Boost, French pala. so ayun, perfect. Aabangan yan ng ating mga manonood for sure, and especially si partner. Kanina pa siya, nalalaki yung mata niyang ganun kasi nag-try sila nung di ba? Nung una, nag-fail. So, eto na yon. This is the sign. Hihintayin natin yan na very soon, sabi nga ni Yes. ma'am. And yan, ma'am, Nice. based po dun, ma'am, sa nyo po, sa initial plan nyo po, pwede po ba nila itong bilhin ng isahan lang or mas mainam po na both po Yes, yung bilhin ng both. nila? So, syempre, mas maganda na magkasama sila dahil base sa ating pag-aaral ay sinubukan natin kung ano ang mas maganda, yung bang probiotics lang o yung probiotics at prebiotics na kombinasyon. So, nakita natin na mas maganda kapag magkasama. Kasi, yung prebiotics, ito yung nagsisilbing pagkain ng ating probiotics na yung mga live microorganism o yung mga buhay na mikrobyo. Yes. So, kaya mas maganda, syempre na aside from uminom ng probiotics yung ating tilapia, meron ding pagkain para dito sa mga mikrobyo na ito para sila ay makapagpadami at makipagkompetensya doon sa ating mga harmful bacteria doon sa ating bituka. Okay po. Ayun. So, halimbawa po, ma'am, one day po, gusto na po nila bumili, saan po kaya sila pwedeng tumungo or yes, magtanong, or mag-contact. Ganun po. So, pwede nilang bisitahin yung ating FB page. So, i-type lang nila yung Proper Boost at makikita na nila yung FB page. Or pwede rin silang mag-email sa properboost@gmail.com o sa properboost@clsu.edu.ph. Ayan. So, syempre, pwede rin kayong so nandito na lang rin kami. Pwede rin kayong mag-email or mag-chat sa Clardeck. Ayan. And saka sa namin Race kayo din. And sa Race. Ayan. Saka namin Ko-connect namin kayo kila ma'am. Kila ma'am. Ayan. So, ngayon, partner,
tawag dito, pagpupunta kami ng palengke ngayon, tatanungin ko na ngayon sa nagtitinda, nag-take po ba ng proper boost yan? Ano yun? Sabi siguro. Abangan nyo po yan. So, Mr. Denver, actually nakalimutan kong banggitin Yes po. kanina. Aside from pinag-aralan natin yung mga dulot sa kalusugan ng tilapia nitong ating mga produkto, tiningnan din natin kung may epekto sa lasa. Itong ayun pala, perfect. Yes probiotics po. and May epekto po ba, prebiotics. ma'am? Yes, nakita natin na mas masarap itong Wow. ating mga tilapia na pinakain ng probiotics at prebiotics. Ayun. So, Sarap. hindi ko rin naitanong. Nag-crave ako. Nag-crave ako sa tilapia. Anong favorite mong Sa tilapia luto? na may proper boost. Anong favorite mong luto, partner? Yung yung may yung para siyang matamis, yung may sauce, yung may Sweeten. yung parang sweet Hindi na ako gano'n. sa... Ayun. Kayo, ma'am, kumakain po kayo ng tilapia. Ano pong favorite na luto ni Doc Ronaldie? Ang gusto ko ay steam na tilapia. Ayan. And, hindi lang basta tilapia, yung nag-take down ng proper boost. Ay, iba. Saka perfect yung tanong mo kanina. Pangit naman kung bibilin lang na prebiotic. Di pre-boost lang yun, Hindi ka nag-support na, hindi pro-boost. Ayan. Oo. Hindi Dapat proper combination. boost. Hindi mo makokompleto yung proper boost nang hindi sila magkasama. Ayan. So, next question po, ma'am. Open po ba kayo sa mga manufacturers na gustong bilhin ang disenyo of formulation or preparation ng ProPre Boost? Kunyari na-inspire po sila, ganun po. Sa ngayon, sabi ko nga meron na tayong kumpanya na pinangunahan ni Dr. Rosalie Rafael, yung Agua Veterinary Medicine Manufacturing, na sa future sila yung magpo-produce nitong ating mga produkto at mag-o-offer sa market nitong ating mga produkto. Ang ating i-offer lang sa ngayon ay open tayo sa distributorship ng ating mga produkto at ito ay exclusive na ipoproduce ng ating Agua Veterinary Medicine Manufacturing. Ayun. So, ayan po, ma'am. Halimbawa naman po, mayroong mga potential investors Yes. po, ma'am. Ayan. Ma'am, magkano po kaya sa tingin nyo yung minimum investment nila? Ayun, Meron yes. na po ba? So, nakita natin sa unang analysis nitong ating mga potential na gastos na sa mababang investment na nagkakahalaga ng 55,000 pesos. Ayan, ang kita na ating makukuha ay nasa mahigit 30,000 piso. Ayun. At maibabalik yung ating investment na 55,000 sa loob lamang ng 1.5 buwan. Wow, Yan, ang bilis. Yes, so yan yung nakita natin na minimum investment. Ayan. So, paano daw kung nag-invest sila ng napaisip proper ako. boost pero wala silang tilapia? Sila na yung Uy, gusto magtitake. ko nga. Gusto ko ulit mag-try. No? Ayun, yes. For example, ma'am, bumili po ako sa inyo. Pwede din po ako magtungo sa inyo kung ano na yung mga next step na gagawin, ganun. Pwede naman po. Ayun. Meron naman tayo pong mga eksperto dyan. So, ang kasama natin sa project po ngayon ay walang iba po yung ating Vice President for Academic Affairs, si Dr. Avelina R. Velasco. So, eksperto po yan sa aquaculture. At kasama din po natin yung Director ng AFTBI, si Dr. Pablo J. Rafael. So, siya po yung in charge dun sa paggawa ng business aspect ng ating mga produkto. Ayun. So, perfect na perfect talaga, So, ayan, so partner, wow, time check. Ang bilis, partner, 4:57. Hindi ko napansin. Ang ganda nung usapan, ang ganda nung topic, ang ganda nung flow ng mga kaalaman natin ngayong araw patungkol nga dito sa proper boost, Na marami tayong napulot sa tech kaalaman at sa tech kita na segment. So, ayan. So, for final question po pala, ma'am. Ayan. Para po sa mga manonood po natin ngayon, especially po yung mga young researchers po natin na na-inspire po ninyo or na-motivate, natahakin din po yung landas patungkol sa tilapia technologies or tilapia products. Ano po yung masasabing or maipapayo ninyo sa kanila? So, ang aking masasabi ay kailangan mag-isip sila outside of the box. So, lagi nilang isipin kasi ngayon ang trending ay
hindi na yung basta makapag-research lang, Yes. dapat ang isip natin. Yung research ba natin ay meron ba tayong mapoproduce na produkto, polisiya, Yes po. at iba pang mga output na pwedeng pakinabangan nung o ma-transfer doon sa ating mga farmers. So yun yung ating dapat na laging outlook in life ngayon. Dahil yan na yung mga future researchers natin ng CLSU. So dapat tayo, output driven at product driven tayo. Ayun. So, yun yung natin, nakuha nating kay ma'am. Output driven and ano yun, ma'am? Yung isa? Product driven. Product driven. Yan ang Output inaasahan and natin sa product ating driven. mga young future researchers. Yan. So, lagi nating iisipin na yung ginagawa natin may kabuluhan at kung para saan at para kanino. Ayun. So, meron bang susolusyonan na problema to or ginagawa mo lang to for your own benefit? So, ayun. So, especially, gusto nating makatulong tayo sa community natin, sa communities natin, especially yung ating mga magsasaka at mga mangingisda. Ayan. So, yun lang po yung ilang mga katanungan po namin sa ngayon, and aabangan natin yung very soon nilang mga susunod pang Revelation. happenings. Yes, revelations patungkol dito sa Aabangan. Proper Boost. So, ikaw partner, meron ka bang feedback or mga maidadagdag? Ako, super... Yung insight mo ngayon sa araw na, sa topic Super natin dami ngayon. kong natutunan, especially talaga na-try namin talaga na magtilapyaan, tapos super liliit, half ng palad ko lang yata, ma'am, yun na harvest namin. So, marami na kasi kami, ma'am, na-try na business. So, ito, for the second time around, Yes. inaay ko po talaga. Ayan. Ayan. Miss Pamela, by the way, pwede kayong kumuha ng libreng Proper Boost. Ay? Particularly, marami kaming ngayon. Wow! Yung mga probiotics. So, pwede po kayo. At sa mga nakikinig po natin, hanggat meron pong available, pwede po kayong kumontak sa amin. Ayan, perfect. Po, para makahingi po kayo ng ating libreng mga produkto. Wow naman. Ayan. So, I'm sure nanlaking mata ng ating mga Ako viewers. din, nagno-note na nga ako dito. Hindi lang pala saya at kaalaman yung napulot nila ngayon kay ma'am, libreng Proper Boost. Ayan, so mag-uunahan sila Ayan, ngayon. thank you so much, ma'am. Ayan, again, thank you so much po, ma'am, sa pagsama po dito sa ating episode ngayong araw. So, ma'am, meron lang po kaming simple request bago po tayo mag-end. Mamaya po kapag nabanggit po namin yung sa AgriSikat, sa agrikultura, sasabayan niyo po kami ng sikat ka. Ayun, yun lang po yung part nyo. Sikat ka. Wait lang po, partner. Baka may gustong i-shoutout muna si Yes ma'am. pala, ma'am, yes. Bago po Yan. tayo mag-end. Okay, shout out sa mga taga College of Veterinary Science and Medicine, especially sa aming Dean, Dr. Noreen P. Medina. Hello, ma'am. Ayan, Ayan, hello nakasama po. ko na rin si Ma'am Noreen. Hello, ma'am. Ayan. Kumusta po? Ayan. Okay, thank you so much. I think yun na yun, that is to wrap up our episode. Okay? Maraming salamat sa pagsama at pakikinig sa amin ngayong hapon. Tiyak na uuwi muli tayong busog sa mga bagong kaalaman. Magsama-sama muli tayo next Wednesday dito lamang sa AgriSikat, sa agrikultura. Sikat ka! Ayan. Ayan. You're a star. You're a star. Thank you so Ayan. much Thank you po, so much ma'am. po, ma'am. Thank you so much po. Bye po. Thank you very much din, Mr. Denver and Miss Pamela. Thank you. Thank you po. Thank you so much, ma'am. Salamat po. Masi lahat tayo'y magwawagi. AgriSikat, AgriSikat.